Suluhin nyo yung impeach nyo. Tanong ko sa inyo, ano ba ang pakinabang sa taong bayan dyan sa mga ginagawa nyo na ipapa-impeach si VP Sara Duterte at para maalis sa pagka-vice presidente? Alam nyo ba kung sino ang makinabang dyan sa ginagawa nila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Itong grupo na to ni Dilima, yan. Yang grupo po ni Dilima ang totoong makinabang kapag ma-impeach po talaga si VP Sara Duterte at maalis sa pwesto yan. Sila po ang makinabang pagdating sa 2028 presidential election. Sila po ni Hontiveros. Yan po ang grupo nila ang makikinabang dahil si VP Sara po ang matindi nilang kalaban sa 2028 presidential election. Kaya ngayon pa lang, sinisiraan na po nila si VP Sara Duterte. Tinitira na po nila si VP Sara Duterte para kapag na-impeach talaga si VP Sara Duterte ay hindi na po makakatakbo sa 2028 presidential election. At sila po ang grupo ni Dilima at Hontiveros ang makikinabang kapag na-impeach po talaga si VP Sara Duterte at maalis sa pwesto. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi po nila pinapa-impeach yan si VP Sara Duterte dahil sa korupsyon, kundi sa mga pansarili nilang interes para sa 2028. Wala silang makakalaban na napakalakas at napakalakas ang suporta ng taong bayan, kundi si VP Sara Duterte lang. Kaya ngayon pa lang talagang tinitira na nila, sinisiraan na nila si Vice President Sara Duterte. Kaya yan ang impeachment na yan po ang dahilan dyan sa grupo ni Laila Dilima at nila ni Hontiveros. Yan po ang dahilan dyan dahil may video po si Hontiveros noon, in-interview siya ni Karen Davila na nagpapalakas na po sila para sa 2028 presidential election. Biruin mo, Senador ka, malayo pa yung 2028 presidential election pero pinaghahandaan na nila, inuuna yung pamumulitika, inuuna kaysa sa trabaho. Biruin mo, napakalayo pa noon ng 2028 presidential election pero yun na ang pinaghahandaan nila. Kaya ngayon tinitira nila si VP Sara Duterte at gusto nilang ma-impeach para hindi na pwedeng humawak ng kahit anumang posisyon sa gobyerno si VP Sara Duterte kapag natalo siya sa impeachment na yan. Yan po ang dahilan dyan. Yan po talaga ang katotohanan dyan. Sila po ang makikinabang dyan, hindi po ang taong bayan. Ano po ba ang mapapala sa taong bayan sa impeachment laban kay VP Sara Duterte? Inkis na matanggal si VP Sara Duterte, ano po ba ang mapapala naming mga Pilipino? Magmumura bang bigas? Magmumura ba ang mga bilihin? Bababa bang presyo ng mga gasolina? Presyo ng kuryente? Singil ng tubig? Bababa po ba yan kapag natanggal si VP Sara Duterte sa pagka-Vice President? Anong mapapala namin? Kayo po ang makikinabang dyan, yung grupo ni Dilima at nila ni Hontiveros kapag nawala po sa pagka-vice presidente si VP Sara Duterte para hindi na makatakbo sa 2028 presidential election. Yan po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Yan po talaga. Hindi po diyan ang dahilan ng korupsyon, kundi pamumulitika po yan. Pamumulitika po yan. Hindi ba sila nahiya dito sa rally ng Iglesia ni Cristo? Yan. Nananawagan ng peace rally para magkakaisa para sa kaunlaran ng ating bansa. Pero ano ang ginagawa nila? Panggulo. Pinipigilan nila mga idol na makausad ang ating bansa sa kahirapan. Pinipigilan nila. Ginugulo nila mga idol. Ginugulo nila. Tingnan nyo ang Iglesia ni Cristo. Peace. Peace ang rally na ginagawa nila para sa kabutihan ng bayan at saka sa taong bayan. Yung ginagawa nila ni Risa at sa kanila ni Dilima, yung mga rally nila ni Trillanes, hindi po para sa bayan yan, kundi para sa mga pansarili nilang interes. Yan po ang katotohanan. Mayahiya naman kayo dito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kita nyo yan. Samantala kayo dyan sa EDSA para kayong kabuti. Nagtumubo dyan, nagtumpukan dyan. Tapos, gusto nyong alisin yung tao na binoto ng 32 million Pilipinos para maging vice presidente, tapos may isang kabuting grupo na gustong tanggalin yung binoto ng 32 million. Mayahiya naman kayo sa mga taong bumoto kay Vice President Sara Duterte. Yung 32 million lang po ang may karapatang mag-alis sa pwesto
kay Vice President Sara Duterte. Hindi po kayo, ni isa nga sa inyo walang bumuto kay VP Sara Duterte, sigurado yan. May iya naman kayo sa mga ginagawa nyo. Ayan o, kita nyo Iglesia ni Cristo. Ayan. Ayan ba, tinatapatan nyo ng parang kabuti lang pang tapat nyo dyan? Yang kahoy na yan, parang ganyan lang kayo eh. Ayan o, kita nyo yan. May iya naman kayo. Peace rally yan para sa kapayapaan. Pero sa inyo, nag-rally kayo para sa kaguluhan ng bayan. Para tumagal, uusad ang pag-unlad ng bayan. Dahil magulo eh. Magulo ang sa inyo eh. Gusto nyo gulo eh. Kala nyo ba, ganun-ganun na lang, mapatanggal nyo si VP Sara Duterte sa pagka-Vice Presidente? Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari dahil binuto po namin yan si VP Sara Duterte. 32 million kaming bumuto dyan. Kung kayo ayaw nyo, dapat sumunod kayo sa majority. Dahil majority ang pinag-uusapan para masunod. Para kayong kabuti, dito pa lang sa peace rally ng Iglesia ni Cristo eh. Iba't ibang lugar pa ng Pilipinas yan, samantala kayo. Diyan lang kayo sa EDSA, People Power Monument. Ayan na naman mga idol. Nanawagan naman po si Trillanes sa January 31 daw, magsama-sama daw sila doon ulit sa People Power Monument para manawagan ulit na ma-impeach si VP Sara Duterte. Ito po yung sabi niya mga idol. Ang sabi niya dito, we are inviting everyone to join the multi-sectoral rally para sa impeachment ni Sara on January 31, 9 AM at the People Power Monument. Panimula pa lang ito, let our voices be heard. Kung di man kayo maka-join, di kindly help us spread the post daw. Woo! Nagtatawag na naman ng mga langaw mga idol. Tinatawag na naman niya mga idol ang mga langaw. Sinong pupunta dyan? Kung ilan yung pumunta nung nakaraan dyan, ganun pa rin karaming pupunta dyan. Walang pupunta dyan na kahit sino, kundi mga kasamahan nyo lang, mga kakampi nyo lang. Kung ako po kay dating Senator Trillanes, asikasuhin na lang niya yung pagtakbo niya pagka-mayor dyan sa Caloocan. Kasi hindi naman siya talaga mananalo dyan. Dapat kasi yan ang asikasuhin niya kung mananalo ba siya. Hindi yung magtatawag siya ng mga langaw dyan. Di ba? Yung pagtakbo niya pagka-mayor, dapat yun ang asikasuhin niya. Ini tao nga sa Caloocan, hindi niya mayaya dyan na papuntahin niya sa rally. Magtawag kaya kasi sa Caloocan ng mga tao kung may susunod sa kanya doon para mag-rally sa People Power Monument sa January 31. Tingnan natin kung susundin siya ng mga tao ng Caloocan dahil dyan tumakbo pagka-mayor eh. Tingnan niya natin. Parang malaman niya, huwag sa buong bansa manawagan. Diyan siya mismo manawagan sa Caloocan. Dahil diyan tatakbo pagka-mayor, titingnan po natin kung susundin siya ng mga tao ng Caloocan na sa panawagan niyang magrarally daw sila para sa impeachment kay VP Sara. Tingnan lang natin. Wala, hindi talaga uusad ang bansa natin kapag may mga taong ganito na ayaw ng kapayapaan o peace sa ating bansa. Hindi po uusad dahil magulo po ang ating bansa. Hindi po makapagtrabaho ng maayos yung mga opisyal ng gobyerno dahil magulo, magkahati-hati ang mga opisyal ng gobyerno at ang mga tao. Paano tayo asinso? Puro awayan na lang, puro mga yan. Yung rally na ginagawa nila at pang-impeach kay VP Sara Duterte, parang pang sariling interes lang nila yan. Kasi si VP Sara po talaga ang magiging mahigpit nila na katunggali sa 2028 presidential election. Kung sino man ang papatakbuhin nila pagka-presidente sa grupo nila. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi po korupsyon yan, kundi pamumulitika po yan. Naghahanda na po yun sila. Nakikita ko po yung interview ni Risa Hontiveros na 2 years na sila nagpapalakas at magpapalakas pa daw para sa 2028 presidential election. Yan po ang sinabi ni Risa Hontiveros. Nagpapalakas na po sila. Kaya ang inuuna nila ngayon, para talagang lumakas sila, papalisin nila si VP Sara Duterte. I-impeach nila para si VP Sara Duterte nga ay hindi na makakatakbo sa 2028 presidential election. Yan po ang katotohanan dyan. Yan po talaga ang gusto nila. Kasi yung ginagawa nila, wala pong makikinabang o pakinabang ang taong bayan dyan. Kahit maalis man si VP Sara Duterte, kahit ma-impeach si VP Sara Duterte, mahirap pa rin ang buhay ng mga Pilipino. Mahal pa rin ang bilihin.
Ang tanging makikinabang lang dyan kapag na-impeach si VP Sara Duterte ay ang grupo nila ni Risa Hontiveros, Trillanes at Laila de Lima. Sila po ang makikinabang dyan pagdating sa 2028 presidential election. Yan po ang katotohanan mga kababayan. Kaya wag na po tayo magpauto ng mga yan. Wag po tayo magpapauto dahil wala pong mangyayari sa bansa natin kapag ganitong mga ugali ng mga tao ang mamuno sa ating bansa dahil may mga pansariling interes. Malayo pa yung 2028, pinaghahandaan na nila, inuuna na nilang pagkabisihan. Yan po mga idol. Alam nyo ba kapag sila o grupo nila ang may magiging presidente sa 2028? Akala nyo ba yung mga supporters ni BBM, akala nyo ba na hindi nila habulin yan si BBM, hindi nila kakasuhan yan? Ayan yan silang grupo na galit sa mga Marcos. Yan. Baka nga yan sila ang magpahukay doon sa libingan eh. Yun akala nyo lang. Mas mabuti pa kung ako kay President Bongbong Marcos makipagbati sa kay VP Sara Duterte para maging maayos yung administrasyon na ngayon, makakatakbo ng maayos at alisin yan dyan si Tambaluslos sa pwesto. Dahil yan po ang nagpapagulo din dyan. Alisin niya, makipagbati siya para kapag na si VP Sara ang maging presidente sa susunod ay hindi siya makakasuhan. Pero kapag hindi si VP Sara Duterte at itong grupo nila ni Risa, sigurado pati yan si BBM. Hahabulin nila yan. Maniwala kay sa akin. Hahabulin nila yan. Hindi lang po ang mga Duterte ang hahabulin nila, kundi pati po si BBM. Kaya kayo mga supporters ni BBM na inaaway na si VP Sara Duterte o ang mga Duterte, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip kayo.